Si Jesus ang tunay kong kayamanan sa aking buhay. Ako po si Father Eric Arada mula sa Si Diyos ng Lipan Cura Parco sa Parokya ng Santa Clara dito sa Barangay Santa Clara, lungsod ng Santo Tomas. Magandang araw sa ating mga faith friends at sa ating kalakbay sa ating buhay pananampalataya at patuloy ang pagninilay at palaganap ng salita ng Diyos. Sa gospel natin ngayon ay tatlong mga talinghagang tungkol sa pag-aari ng Diyos. Hinihiling sa atin ang kalagayan at importansya ng pag-aari ng Diyos sa ating buhay para tayo'y maghangad, hanapin at mapasa atin ang pag-aari ng Diyos. Sinabi ni Jesus sa ibang bahagi ng Ebanghelyo ng San Mateo, hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay nito ay daragdag sa inyo. Ang kaharian ng Diyos ay wala gaanong kinalaman sa teritoryo, mga Kastilyo, mga watawat, mga kabalyero na nagsusuot ng maniningning na mga damit. Ito ay may kinalaman sa pag-aari ng Diyos sa ating mga puso, sa ating buhay at tahanan. Tatlong pagkilos ang pwede natin gawin para matagpuan at mapasa atin ang kayamanan na ito. Ang paghangad, paghahanap at pag-aangkin. Ang unang pagkilos ay paghangad. Siya ay isang masigasig na mga ngalakal na hindi tumitigil ngunit umalis sa kanyang bahay at naghangad na mahalagang perlas. Hindi yan sinasabing, kontento na ako sa mga meron ako. Patuloy sa paghangad sa mahalagang bagay. At ito ang isang panyaya sa atin na huwag isara ang ating sarili sa bisyo sa pagiging kampante sa kalagayan, ngunit upang muling buhayin ang pagnanais upang ipagpatuloy abutin ang mga pangharap ng kabutihan at upang hangarin ang bagong sa ating Panginoon. Lagi siyang nagtutulot ng bago, ang pagiging bago ng Espiritu. Lagi niya binabago mga katotohanan ng buhay. Ang pangalawang aksyon, paghahanap. Siya ay isang maingat na tao na may matalas na mata at alam kung paanong makilala ang isang perlas na may malaking halaga. Hindi ito madaling lalo pag marami ang pagpipilian. Ngunit ang pangangalakal sa talinghaga ay matalas ang mata at alam kung paano hanapin. Alam niya kung paano makilalang hanapin ang perlas. Huwag natin sayangin ang oras at kalayaan sa mga bagay na walang kabuluhan, mga libangan na nag-iwan sa atin na wala naman sa ating loob, habang ang araw-araw ng buhay ay naghalok sa atin ng malagang perlas, ang pagtagpo sa Diyos at sa iba. Ang huling pagkilos ay pag-aangkin. Bilhin niya ang perlas na pagtanto niyang napakalaking halaga nito. Ibinebenta niya ang lahat, sinasakripisyo ang lahat, at ang kanyang mga kalakal para lang makuha ito. Malaki niyang binabago ang laman ng kanyang mga bodega. Wala nang iba kundi ang perlas na iyon. Ito na lamang kanyang kayamanan, ang kalugan ng kanyang kasalukuyan at ang kanyang hinaharap. Hangarin ang Panginoon, hanapin ang Panginoon, makatagpo ang Panginoon, mamuhay kasama ang Panginoon. Ang perlas ay si Jesus. Siya ang malagang perlas ng buhay na dapat hanapin, matagpuan at gawing sariling-sarili. Let us pray. Dear Heavenly Father, thank you for being the only one who can completely fill the desires of my heart. I confess that I often get distracted by temporary things of this world. Please forgive me for the times I value my possessions, comfort, status more than I value your Son. Today, I acknowledge Jesus as my greatest treasure, the most precious gift I could ever find. In Him, I forgiveness for my sins, unshakable peace, and promise eternal life. His love is worth more to me than anything the world can offer. Open my spiritual eyes to see the surpassing beauty of knowing Jesus
Give me the grace to joyfully let go of whatever keeps me from clinging to Him. Anchor my affections in your kingdom, so that my heart may always rest in your presence. In the holy precious name of Jesus, I pray. Amen.